Tayo raw mga Pilipino may isang mentalidad. Kapag may nakitang umaangat, gusto natin siyang hilaing pababa. At may mga naniniwala na ganyan ang nangyayari ngayon kay Miss Glenda de la Cruz, ang founder ng Brilliant Skin Essentials. Nitong mga nakaraang buwan lang, kung ano-anong akusasyon ang lumabas laban sa kanya. Sino sugar daddy mo? May iba namang nagsasabing hindi naman daw talaga dahil sa sabon kaya siya naging bilyonarya, kundi dahil daw sa labandera siya, or another term for money laundering. May mga conspiracy pa na kesyo may powerful backer daw siya gaya ni Zaldico. At may iba nga na nagsasabi na ang negosyo niya raw ay front lang para sa kung anumang illegal activity niya. Maraming tao ang tila nahihirapang paniwalaan na dahil lamang sa sabong panligo kaya siya yumaman ng todo-todo. Pero teka, sabon nga lang ba? O baka may iba pang sikreto itong si Glenda na hindi natin alam? Well, nag-research ako at ito ang mga natuklasan ko. Bata pa lang si Glenda de la Cruz ay nagbebenta na siya ng iba't ibang produkto online para kumita. Nang magkaroon siya ng severe skin breakouts, nagsimula siya mag-research at gumawa ng sariling skincare product. Ito ay ang activated charcoal soap. By 2016, itinatag na niya ang Brilliant Skin Essentials. Nagsimula ito bilang maliit na online business. Pero dahil sa tulong ng social media at reseller network, mabilis itong lumaki at ngayon may libo-libong distributors na sa Pilipinas at abroad. So yung dating sabon lang, kung tutuusin, naging beauty brand empire na. Well, hindi ko rin naman masisisi yung ibang tao kung naiisip nila bakit yumaman siya ng todo-todo dahil sa sabon lang. Well, dyan nagkakamali ang maraming tao. Dahil based on my research, hindi lang sabon ang negosyo ni Glenda. Sa paglipas ng mga taon, dumami ng dumami ang negosyo niya sa iba't ibang industriya. Nagkaroon siya ng Brilliant Aesthetics and Spa, Brilliant Cafe, meron din siyang construction company, nagkaroon din siya ng medical group, tapos marami din siyang investment sa real estate at iba pang mga negosyo. At kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng negosyo na yan, maiintindihan mo kung paano lumalaki ang kita niya. Example lang sabihin natin na ang combined net income ng lahat ng negosyo niya bawat buwan ay nasa 80 million pesos. Sa ganoong kita mo every month, sa loob lamang ng 12 months, aabot ka na agad sa halos 1 billion pesos. Isang taon lang yan. And remember, hindi lang naman isang taon kumikita ang negosyo niya. At dahil maraming taon niya nang ginagawa yan, lolobo at lolobo talaga ang yaman niya. Pero ang tanong, magkano na ngayon ang estimated net worth ni Glenda de la Cruz? As of now, ayon sa iba't ibang estimates, nasa 5 billion pesos na ito. Okay, gets. Malaki ang kinikita ni Glenda. Pero ang isa pang sukatan ng mga big time na negosyante ay kung nagbabayad ba sila ng tamang tax o hindi. Ayon sa research ko, itong si Glenda de la Cruz, kamakailan lang ay nanalo ng maraming awards pagdating sa pagiging taxpayers. Naging top employers of the year siya ng taong 2025. Number 1 ang Brilliant Skin Essentials. Naging top outstanding business taxpayers din siya for the year 2025. Number 3 ang Brilliant. Only behind companies like Sanford Marketing Corporation and Coral Agri Ventures Farm Incorporated. Tapos yung isa niyang negosyo na Pink Ladder Construction and Development, number 14. Maliban dyan, number 4 din ang Brilliant Skin Essentials sa highest real property taxpayers. May isang psychological factor ito. Kapag may isang tao na mabilis ang pag-angat, lalo na dito sa social media, madalas hinahanap ng tao ang hidden explanation. Parang hindi sapat ang sagot na Nagtagumpay siya dahil sa negosyo niya. ang nakikita ko pang isa pang factor dyan dahil babae si Glenda de la Cruz. Sa maraming patriarchal society, lalo na dito sa Pilipinas, mas madalas pa rin questionin ang tagumpay ng mga babaeng negosyante. Pero sa totoo lang, marami naman ng babae sa Pilipinas ang nagtatayo ng malalaking negosyo. At si Glenda ay isa lang sa mga halimbawa nito. Sa ngayon, ang lahat ng kumakalat na kuro-kuro ay purong chismis lang at wala naman talagang matibay na ebidensya. Sa huli, maaring hindi lahat ng kwento ng tagumpay madaling paniwalaan. Pero minsan, dahil lamang sa isang simpleng produkto
produkto gaya ng sabon na sinamahan ng sipag, marketing at tamang timing, pwedeng maging malaking empire. Kaya ang tanong ngayon, kapag may nakita tayong umaangat, automatic ba natin siyang paghihinalaan o baka naman minsan talagang nagtagumpay lang siya? Kung gusto mo pa na magito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.